And before we begin, let me just give you some few reminders as always. Una na po dyan ay ano po yan? Please paki-silent ang mga phone. Sige nga po, sasabihin sa katabi, paki-silent. Yan, kasi it's a sign of respect. Also, don't forget to get your pen and your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng mga salita ng Panginoon. And we believe that the church is a school. Tandaan nyo po yan, baka tumawid ng 2025. Ang church natin ay parang eskwelahan, kaya dapat nag-aaral tayo, nagsusulat tayo ng salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen. Also, don't forget to invest and invite. No? Ay, sayang. Tapos na ang patapos ng taong 2024, kung hindi ka nakapagdala, pray natin na next 2025 makapagdala tayo. Amen po mga kapatid? Para po mapaluguran natin ang ating Diyos na buhay. Kasi yun lang naman ang gusto ni Lord eh. Ayaw niya ng mga regalo, ayaw niya. Ang gusto niya, kaluluwa. Sapagkat pag nagdala ka ng kaluluwa, ikaw din naman ang magkakaroon ng corona. Can you hear amen? Amen. Also, don't forget to watch our online worship services. Kagaya po nito, 8 in the morning every Sunday and 6 p.m. every Wednesday on our YouTube channel, The Master Teacher BS, and also our Facebook page, our Christ is Wonderful Missions and Ministry International Pampanga. Okay, so handa na po ba tayong mag-aaral ng salita ng Diyos? Amen. Sige, upo ng maayos ang lahat ng handa at sabay-sabay magdeklara in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen mga kapatid? Sapagkat pag sinasabi natin ito, it is a declaration of faith to be spiritually well-fed, emotionally happier, and what else? Materially, financially, super blessed. Dahil kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo. Do you believe that? Amen. Marami nang pinayaman ng Diyos sapagkat sila ay nagdideklara ng kanilang paniniwalaan. And we are super, super blessed. Amen po. Amen. So let's begin. Our topic is entitled, How to be Thankful in All Things. No? So sa mga hindi pa nakakarinig nito, alam ko na a few years ago na ituro ko na ito. Pero this is a good reminder for all of us. Tama po mga kapatid? Kasi magandang paalalahanan tayo na maging mapagpasalamat. Mapagpasalamat po ba kayo? Amen. Ako po yung naniniwala na ang lahat po ng mga mapagpasalamat, sila po yung makakakuha ng pinaka-grand prize natin. Tama kapatid? Yeah, sabihin natin, thank you Lord. Kahit wala pa man, di ba? Lord, thank you. Eh kung hindi mo nakuha, thank you Lord pa rin ba? Malalaman natin mamaya. Okay. All right. So let's begin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Everybody, no matter what happens, what did it say? Always be thankful, for this is God's will for you who belong to kanino daw? Christ Jesus. Ikaw ba ay na kay Kristo na? Ikaw ba ay Christian na? Na born again na bang yung spirit? Sabi dito, no matter what happened, makatanggap ka man o hindi, mabunot ka man o hindi, ikaw man ay masaya o hindi, brothers and sisters, always be thankful. Amen po mga kapatid? Sapagkat itong kalooban ng Diyos, kahit ano man ang nangyayari sa buhay mo, ups or downs man, magpapasalamat pa rin tayo. Sapagkat pag ginawa mo ito, natutuwa ang Diyos sa atin. Can you amen? So, question is this, what are you most thankful for this year? No? Ano ba yung mga pinagpapasalamat mo sa taon na ito? Meron po ba mga kapatid? May naisip ka ba? Sino magsasabi na, Lord, thank you kahit po na naging mahirap ang buhay nila ngayong 2024? Meron ba rito? Pumalakpa nga po ang pwede magsabi. No? Sino po sa inyo kaya ang nawalan ng trabaho, kaya kung kailan magpapasko pa naman, no? No? Magpapasalamat pa rin po ba tayo sa Diyos? Yung iba ay nawala ng kalusugan, nagkasakit. Lord, kung kailan magpapasko, nagkakasakit ako. O kaya naman ay nawala ng mahal sa buhay. Diba? Either ano man nangyari sa kanya, iniwan ka o nang iwan. But even so, we all have so much to be thankful for. Masaya ka ba sapagkat buhay ka pa? Amen? At alam naman natin na life is more than material things. Tama po mga kapatid? Kasi yung mga bagay na yan, ito po, napapalitan yan. Sabi sa katabi, napapalitan yan.
Pero yung buhay natin, isa lang yan. At ito ay binigyan pa ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya it is good to be reminded to be thankful every day. Can I hear amen? Amen. At maging thankful po tayo sa lahat ng pagkakataon. Brothers and sisters, ang maging thankful o mapagpasalamat kapag sagana ang iyong buhay ay napakadali. Tama mga kapatid? Siyempre naman, ang saya-saya ng buhay. Pero magpapasalamat ka pa rin ba kahit sa gitna ng problema? Hello? Hindi po matatapos ang taon na ito na marami ang problema na darating sa atin. Kaya kung may problema ka man ngayon, pero nagpapasalamat ka pa rin sa ating Diyos na buhay kahit tumutulo ang luha mo, that is something. Can I amen? Kasi meron ka ng joy, natutunan natin kagabi. Ito ang nagpapasaya sa atin, hindi material na bagay, kundi sino? Ang ating Panginoong Hesukristo. Do you believe that? Pumalakpak nga po ang lahat ng masaya dahil kay Kristo. Are you still with me mga kapatid? May isa pong tao sa Bible kung saan siya po talaga ang may karapatang maging bitter sa buhay. Bakit po? Kasi nung nakulong po siya, pinarusahan na siya at pinagmalupitan pa ng mga sundalong Romano. At alam nyo po, hindi lang siya basta nakulong. Siya po ay hinatulan ng kamatayan. Alam nyo po ba kung bakit siya hinatulan ng kamatayan? Sabihin nyo po sa akin, bakit? Bakit? Sapagkat nangaral lang naman siya ng salita ng Diyos. Nagpunta lang naman siya sa Bible study, ikinulong pa siya. Kaya, brothers and sisters, kung merong tao na pwedeng magreklamo sa Diyos, ito po'y walang iba kundi sino? Si Apostol Pablo. It is Apostle Paul. Can you hear amen? A man who had learned the meaning of true thanksgiving even in the midst of great adversity. Kaya habang nasa kulungan po siya ng Roma, ganito po ang kanyang sinabi. Ephesians chapter 5, verse 19 to 20. Pakilakas nga ng konti yung mic ko. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord. 20. Always giving thanks to God the Father. Saan daw? For everything in the name of our Lord Jesus Christ. Amen? Hindi normal sa tao ang kumakanta siya at nagpapasalamat habang siya'y nakakulong. Tama mga kapatid? Yung iba pa talagang iyak pa, puro reklamo. Bakit ako nakulong? Tama mga kapatid? Pero si Apostol Pablo po, in-encourage pa niya ang mga kapatiran sa Epeso at ang sabi niya, always give thanks to God with sings, songs, and hymns upang pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay. Can you hear amen? So it become a habit. Sabi nga natin habit. No? Na Lord, kahit may problema, kahit masaya, kahit malungkot, nagpapasalamat tayo sa Diyos na buhay. Amen? Amen. Next, isipin po natin ito. Always giving thanks for everything no matter the circumstances. Tama po mga kapatid? Para po kay Pablo, ang magpasalamat ay hindi lamang eka tuwing Pasko. Tama po ba? Hindi lang eka tuwing may bonus. May bonus ba? O, nagpapasalamat ba kayo kung meron? Kung wala naman, nagpapasalamat pa rin ba? No? Hindi lang tuwing Pasko dapat nagpapasalamat, kundi ano daw? Araw-araw. Sabihin sa katabi, araw-araw. Kaya po, pag natutunan natin ang pagiging thankful sa ating buhay, ito ang babago sa ating buhay forever. Can you hear amen? Hindi po masama ang maging malungkot pagkat kasama po yan sa buhay. Tama mga kapatid? Amen? Kaya lang, siyempre, nagpe-pray ka sa Panginoon. Wala tayong magagawa. Hindi binigay yung prayer mo. Tama ba mga kapatid? So instead na magmukmuk tayo, anong gagawin natin? Magpasalamat sa Diyos na buhay. Huwag kalilimutang magpasalamat kahit malungkot ka. Can you hear amen? And I have reminded of this person in the Bible. Ang pangalan niya ay si Job. Tingnan po natin. Job chapter 2, verse 9 to 10. His wife asked him, sabi ng kanyang misis, are you still holding on to your principles? Diba? Yung mga misis natin minsan ganyan eh. Ano ba? Christian ka pa rin kahit wala ng pera? Oh, ang sabi niya, curse God and die. No? Normal po na mag-worry, mag-panic ang mga misis. Amen mga kapatid? Kapag wala ng laman ang pitaka. Tama ba mga kapatid?
Talagang hindi sila aamin, no? Pero brothers and sisters, naiintindihan natin ang asawa ni Job sapagkat siya po ay nag-worry lamang para sa kanyang pamilya. Amen? Pero dapat hindi na umabot sa punto na itatanggi mo at hindi ka na maglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Look at verse 10. He said to her, sabi ni Job, "You're talking like a godless fool, para kang walang Diyos. We accept the good that God gives us." Tama? Pag may mabubuti bang pagpapala, tinatanggap mo sa Diyos? Shouldn't we also accept the bad? No? Yung mga problema ba, hindi rin natin tatanggapin? Through all this, Job's lips did not utter one sinful word. Can you hear amen? So ang unang palang kasalanan natin ay kapag kahit may problema ka na, ang sinabi mo, manas namang buhay ito. Yan, nagkasala ka na nun. Pero kung may problema ka, sinabi mo, thank you Lord, sabay tulo ang luha. No? Hindi ka nagkakasala sapagkat pinupuri mo ang Diyos na kayang magbigay ng solusyon sa iyong problema. Can you hear amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. So, what are we going to do? Next po, be thankful. Sabihin sa katabi, be thankful. Ang pagiging mapagpasalamat sa Diyos at sa lahat ng kanyang mga blessing. At isa po ito sa dapat maging ugali ng bawat isa sa atin. We call that gratitude. Sabihin nga natin, gratitude. This is a distinctive mark ng pagiging Christian natin. Tama mga kapatid? Kapag kumakain ka ba, nagpe-pray ka? Nagpapasalamat ka? Kahit sa restaurant? One time, kumain kami sa lugawan. Ang order lang namin lugaw tsaka lumpia. Nag-pray pa rin kami. Bakit? Kasi pagpapala yan ng Panginoon. Can you hear amen? Diba, nakakaya naman, lugaw na lang ito eh. No? Are you with me mga kapatid? It is a distinctive mark of a Christian. Kasi pag hindi ka nagpasalamat, ang puso mo ay nagiging matigas. Tama? Ang puso mo ay nanlalamig sa relasyon natin sa ating Diyos na buhay kahit sa kapwa natin Kristiyano. At dito po pumapasok yung galit, yung inggit, or we call that bitterness. Sabi nga natin, bitterness. Bitter ka ba? Hello? Ang pinakamabilis para ang isang tao ay maging bitter ay ano po? Alam niyo po yung sagot. Don't be a thankful person. Don't be a grateful person. Now, pag nakatanggap ka ng regalo, ano dapat ang pakiramdam natin? Dapat tayo ay nagpapasalamat. Yung iba, puro reklamo. Ano pa yan? Ano pa itong nakuha ko? Hello? Yung iba po hindi makontento, hindi marunong mag-thank you, hindi marunong magpahalaga sa kanyang tinatanggap. Kaya tuloy, wala na siyang natatanggap ngayong Pasko. Can you hear amen? Tama po mga kapatid? Sabihin sa katabi, huwag ganun. Maging mapagpasalamat tayo. Can you hear amen? Ito, tahasan, tapatang tanong. Pag hindi ka ba nabunot sa raffle, magtatampo ka ba? Hindi. Anong gagawin natin? Maging mapagpasalamat sa Diyos na buhay. Sabihin sa katabi, be thankful. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Gusto mo ngayon, nabutot mo, ibigay mo na sa katabi mo eh. Okay ba yun sa inyo? Amen. We are commanded to be always thankful to God at all times. Psalms 118 verse 29. Sulat niyo yan, ang ganda. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. No? Pasalamatan mo ang Diyos sapagkat mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Amen mga kapatid? Isa po sa dapat nating ipagpasalamat din ngayong taon na ito ay sapagkat ikaw ay malusog. Pumalakpak nga po ang lahat ng malusog. Yung sinasabi ko yung walang sakit. Ha? Amen mo ba? Kasi iba, ako malusog? Hindi. Sinasabi natin, meron kang magandang kalusugan. Amen mga kapatid? Hindi ka nagkakasakit. Pumalakpak nga po ang mga walang sakit. Kung meron man, dapat 3 gabi ng simbang gabi, wala na yan. Tama mga kapatid? Kasi pinalayas na natin yung mga sakit na yan. Can you hear amen? At meron pong kwento sa Bible na 10 ketongin. At alam nyo na po ang kwento. Pinagaling silang lahat ni Jesus. Pero sa 10 ketongin na yan, ilan po ang bumalik para magpasalamat? Ilan po? Isa lang. Wow! Ang ratio, 10:1. Ngayon, sa dami natin dito, mamaya pag nakatanggap ka ng 20 pesos, magpapasalamat ka pa rin ba? Ilan kaya magsasabing, thank you Lord. Pumalakpak nga po sa ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid?
Amen. Nakapagtataka, 10 yung pinagaling, 10 yung pinagpala, isa lamang po ang nagpasalamat. And all of them, the rest of them, left without a word of thanks because they are preoccupied in their minds of themselves. They are gripped with the spirit of ingratitude. Pero kahit na hindi nagpasalamat sila sa Diyos, tumigil ba ang Diyos na magpagaling? Tumigil po ba? Kahit hindi ka mag-thank you mamaya, titigil ba ang Diyos na pagpalain ka? Hindi po, kapatid. Bakit? Because God is good and all the time, God is good. Amen po mga kapatid? Sa panahon natin ngayon, hindi naman bago sa atin, sa karamihan, sapagkat ang ilan po ay may bit-bit na ugali ng ingratitude or hindi magiging mapagpasalamat. Can you hear amen? Sa mga anak, taas nga po kami ng mga anak, kailan po kayo huling nagpasalamat sa inyong mga magulang? Meron ba? Hello? Matatapos na po ang taon. Yung kanilang mga sakripisyo sa inyo. Pwede ba mamaya, pwede kang mag-thank you sa kanya? Sa inyong mga magulang? Can you hear amen? So, nawawala po yung tinatawag natin na common courtesy. Na kung saan ginawang ka ng mabuti, at dahil ginawang ka ng mabuti, dapat po ikaw ay magbigay ng pasasalamat. Can you hear amen? Sa mga tumulong sa atin, nagpasalamat po ba tayo sa kanila? Nagsabi ba tayo ng thank you? Amen mga kapatid? No? Nagre-reklamo pa yung iba Lord, nakatanggap ako. Ano to? Lalagyan ng sabon? Anong lalagay ko? E di sabon. Tama po mga kapatid. At higit sa lahat, huwag nating kakalimutan na magpasalamat sa Diyos. And after all, sabi nga kanina, Christmas begins with Christ. Walang Pasko kung wala si Kristo. At birthday ni Jesus ngayong Christmas party natin. Kaya dapat siya lamang ang focus natin na bigyan pasalamatan at bigyan ng papuri. Can you hear amen? Sabihin sa katabi, hindi mo birthday ha? Oh, pero ikaw ang tatanggap ha? Are you with me mga kapatid? Amen. Kaya magpasalamat tayo sa Lord for all His blessing. Can you hear amen? Brothers and sisters, let me tell you this. Next po. Ingratitude is a sin. Ang hindi maging mapagpasalamat ay ano daw? Kasalanan. Ito'y kagaya ng pagsisinungaling. Tama mga kapatid? Ako hindi ako nagsisinungaling ha. Nagpasalamat ka ba? Hindi rin. May kasalanan ka pa rin. Amen? Ito'y kagaya ng pagnanakaw o kaya ng immorality at ayaw ito ng Diyos. Si Adan at Eva po, ano po ang kanila pong problema? Actually, hindi naman yung sila'y sumuway. Ang kasalanan nila, hindi yung pagsuway. Ang unang kasalanan talaga ng tao na si Adan at Eva ay ano? Sila'y naging ingratitude. Hindi sila naging mapagpasalamat. Kaya nung kahit ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kanilang pangailangan, anong ginawa nila? Naghanap pa rin sila ng wala sila. Can you hear amen? Kaya tuloy nung hindi sila naging thankful, ano nangyari? Sumunod na ang disobedience or pagsuway sa Panginoon. Are you with me mga kapatid? Kaya matindi po ang kasalanan ng ingratitude kasi itong magdadala sa atin para malayo tayo sa Diyos. Since the creation, nagpakilala ang Diyos sa tao. Romans chapter 1, verse 21. Sabi dito, yes, they knew God. Kilala niyo po bang Diyos? Yes, they knew God, but they wouldn't worship Him as God or even give Him thanks. And they began to think up foolish ideas of what God was like, no? Kung ano-anong pinag-iisip nila. Ang Diyos siguro ganito, ang Diyos ay ganyan. The result was their minds become what? Dark and confused. Tingnan niyo po yan. Pag hindi mo kilalang Diyos na yung pinapasalamatan, mali-mali ang yung ginagawa na pagpapasalamat sa Diyos. Can you amen? Yung iba, nagbigay na ako ng 1,000 ha. Thank you ko na yung kay Lord. Bye-bye. No? O yung iba naman, naglilingkod na ako ha. Lord, pagpalain mo ako. No? Hindi po ganon. Sabi nga ni Brother Ramsel kanina, ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, kaya ka naglilingkod sa Kanya. At dahil naglilingkod ka sa Diyos, natutuwa siya sa paglilingkod mo na totoo, kaya pinagpapala niya ang buhay mo, ang negosyo mo, ang hanap buhay mo, at ang buong pamilya mo. Can you hear amen?
Amen. Pag mali ang yung starting point sa pagpapasalamat, your minds become dark and confused. Kaya ang Biblia po, inutusan tayo na maging thankful with music. Sabi mo sa katabi, with music. Yan. Psalms 147 verse 7, sing to the Lord with thanksgiving. Make music to our God on the harp. Hallelujah. Ang pusong mapagpasalamat, napapakantayan. Tama mga kapatid? Amen po mga kapatid? Sino sa inyo nakatanggap ng bonus? Uy, thank you Lord. Thank you Lord. Kahit walang tono, nakapapakanta siya. Tama mga kapatid? Kasi yung puso mo ay nakatono sa Diyos. Sabi mo nga nakatono. Hindi sintonado. Amen mga kapatid? Yung buhay na sintonado, magbuhay na magulo. Di ba? Pag sintonado, ano ba yan? Itono mo ang Diyos, ang iyong puso sa Diyos at magiging mapagpasalamat ka sa Diyos na buhay. Amen? Nandiyan po sa baba, Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your heart, since as members of one body, you were called to peace. Ano pa? And be thankful. No? Ang tatak ng isang Kristiyano, isang tunay na Kristiyano, ay lagi siyang nagpapasalamat. So, today, bago natin tapusin ang taon ng 2024, let us study why we should be thankful. No? There are 5 reasons kung bakit po tayo dapat maging mapagpasalamat. Are you ready? Amen. Sige, number 1. Ano po yan? Napakalaki. Thank God for the material blessings that He gives you. Again, thank God for the material blessings that He gives you. Tanong, anong bagay, gamit, o pera ang natanggap mo na nais mong ipagpasalamat? Meron ba mga kapatid? Meron ka bang natanggap na material na bagay sa Diyos? Amen. Ang tao po ay tila walang kakontentuhan, kaya kahit mayaman ka pa, kahit umaangat na ang buhay mo, kahit wala kang sakit karamdaman, ang gusto ng tao ganito, kabig pa rin ng kabig. Tama mga kapatid? Pero magbabago po ang lahat ng yan kung makikita mo na ang lahat ng bagay na mayroon ka, galing din pala sa Diyos na buhay. Do you believe that mga kapatid? Let me give you an example. Yung trabaho mo ba, yung negosyo mo, galing ba yan sa Diyos? Tama ba? If not, kung hindi galing sa Diyos yan, hindi ka magiging thankful at hirap kang magbigay para sa Diyos. Can I amen? Amen po? Kasi pagkatiisipan ng iba, bakit ko ibibigay itong 1,000 ko sa church? Pinaghirapan ko ito. No. Can I amen? Pero pag inisip mo na ang trabaho mo ay galing sa Diyos, ibinigay ng Diyos, napakadali para sa atin ang magbigay sa gawain. Can I amen? Tanong, ang buhay mo ba, ang kalusugan at kalakasan mo, galing din sa Diyos? Amen po ba? Pumalakpak nga po ang malakas at walang sakit. Bakit? If not, kung ang buhay at kalakasan mo hindi pala galing sa Diyos, hindi ka maglilingkod sa Diyos. Tama mga kapatid? Tama po? Kaya yung iba pagka medyo may nararamdaman na, medyo uugod-ugod na, tsaka palang maglilingkod. Tama mga kapatid? Kasi sabi niya, ang buhay ko ay akin at galing sa akin. Hindi po. Ang buhay natin ay galing sa Diyos. Kaya dapat ipaglingkod natin ang ating buhay sa Panginoon. Can I amen? Amen po mga kapatid? Hindi yung kapag mahina ka na at mayroon ka ng nararamdaman na sakit karamdaman. Mas lalong hindi ka na pwedeng maglingkod nun. Can I amen? Tama pa? At lalo tigit, pagpatay ka na. Pagpatay ka na, huwag ka na maglilingkod ha. Baka magparamdam ka pa sa amin dito. Are you with me mga kapatid? Kaya habang buhay ka pa, gamitin mo ang buhay at kalakasan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Ganito pong panalangin ni Haring David. 1 Chronicles chapter 29 verse 12 to 14. Sabi rito, wealth and honor come from you. Sino kausap niya? Si Lord. You are the ruler of all things. In your hands are what? Strength and power to exalt and give strength to all. Nakita niyo po yan? Verse 13. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. 14,
But who am I? Sino ako? Sabi ni David. And who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you. Ulitin natin. Everything comes from you. And we have given you only what comes from your hand. Nakita niyo po? Si Haring David na hari na, mayaman na, makapangyarihan na, alam niya sa kanyang puso at isipan, ang lahat ng meron siya ay galing sa Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kaya kung nagbibigay man tayo sa Diyos, ang tawag dyan ay pagbabalik, pasasalamat lamang. Amen mga kapatid? Sabihin sa katabi, pagbabalik, pasasalamat lamang. Can you hear amen? Sa lahat ng mga bagay, sapagkat wala naman tayong pag-aari. Amen po ba mga kapatid? Amen. Maraming mga tao ang lumalangoy sa pera at sa kayamanan, pero deep inside, kulang ang kanilang buhay. Amen mga kapatid? Sadly, hindi po pera ang kayang pumuno sa ating mga kalungkutan. Tama mga kapatid? Look at this. Pakibasa natin. Wealth cannot fill the empty place of our heart. Do you believe that, mga kapatid? Hindi kayang punuan ng yaman ang anumang emptiness ng ating mga puso. Tama po, mga kapatid? Tama po, mga kapatid? May mga tao na mayaman, bumibili ng kausap, no? Bumibili ng mga kasama, no? Magpapaparty yan. O, punta kayo sa amin. Masaya habang kumakain, kumakanta, pero at the end of the day, pag mag-isa na lang siya, papasok siya sa kanyang kwarto, malungkot na ulit. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kasi hindi kayamanan ang magpapayaman sa iyo. Ang magpapayaman sa iyo ay ang Diyos na nagbibigay ng kayamanan mo. Can you hear amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Pero sa kabaliktaran naman, may mga tao na simple lang ang buhay. Sino sa inyo ang simple lang ang buhay? Taas ang kamay. Walang masyadong ipon na pera. No? Pag binuksan mo ang pitaka, imbis na puro 100 bills, puro resibo. Meron bang mga ganon? Ano itong wallet ko? Lalagyan ng resibo. Walang masyadong ari-arian. No? Walang wallet. Andiyan po ba yung mga kapatid? Pero mantakin ninyo yung mga tao na yan, punong-puno pa rin ng kasiyahan sa kanilang mga puso. Amen? Naglilingkod pa yan. No? Amen po mga kapatid? Bakit? Kasi, tandaan nyo po ito, ang lukot na 1,000 ay parehas lang sa malutong na 1,000. Amen mga kapatid? Ibig sabihin po, parehas, pantay ang tingin ng Diyos sa mahirap at sa mayaman. Can you hear amen? Kung lukot ka ngayon, okay lang naman. Ang malaga, kahit lukot ka, naglilingkod ka pa rin sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ang 20 papel ay parehas lang ng coins na 20. Can you hear amen? Kaya yung iba, pag binigyan mo ng 20 na coins, ano to, barya? Ang gusto pa rin nila yung papel Are you with me mga kapatid? Now, ang question dito ay, are you thankful sa 20? Hello? Sino kaya magpapamigay ng 20 bilog mamaya? Are you with me mga kapatid? So, dapat maging magpagpasalamat pa rin tayo. Tingnan niyo po kung bakit. Philippians chapter 4, verse 12 to 13. I know what it is to be in need. Si Pablo ang nagsasalita. Alam ko kung ang pakiramdam na walang-wala, and I know what it is to have plenty. I have learned, look at that. I have learned the what? The secret of being content in any and every situation. Whether well-fed or hungry, no? Gutom man o busog, whether living in plenty or in want. 13, ito ang pinakapamosong verse. I can do everything through Him who gives me strength. Amen mga kapatid? Ang spirit of thankfulness makes all the difference. Bakit po? Sapagkat dapat matutunan natin ang sekreto ng magiging kontento sa buhay. Ikaw ba'y kontento sa iyong buhay? Totoo po ba yan? Sino sa inyong minsan o madalas nagreklamo, Lord, pwede bang bigyan mo na kami ng sasakyan? Lord, pwede bang pa-aircon naman dyan? Hello? Are you with me, kapatid?
Walang masama doon. Pero ito ang maganda, sabi ni Pablo. If you learn the secret of being content, magiging mapagpasalamat ka, ano man ang dumating sa iyong buhay. Can I amen? Kahit walang-wala ka man o pinagpapala ka, dahil kontento ka, ibabalik mo ang pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Yung mga mahihirap, umangat ang buhay, mahirap yan palungkutin. Bakit? Nung mahirap siya, masayahin siya. At nung yumaman na siya, masayahin pa rin siya. Kahit mawala ang kanyang kayamanan, mantakin po ninyo, magpapasalamat pa rin yan sa Diyos na buhay. Can I amen? Amen po, mga kapatid. Pero yung mahirap na galing po sa mataas at bababa, naku, delikado yan. Are you with me, mga kapatid? Bakit? Tingnan nyo po ito. Being happy doesn't mean you have it all. It means being what? Thankful to the Lord for all you have. And we call that, nung kagabi, the joy of the Lord. Can you amen? Amen mo, mga kapatid? Ang pagiging masaya, hindi yung marami ka. Gusto mo sa inyo na ito lahat? Masaya ka. Tama ba, mga kapatid? Pero pag uwi mo, lahat nakatingin sa'yo. Hindi ka rin masaya. It means being thankful for the Lord has given you. Tama, mga kapatid? Mamaya, dala mo lang isang ganyan. Ay, Lord, thank you. Thank you, Lord. Tama ba, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? Ang tawag natin yan, joy of the Lord. Tama, mga kapatid? Sa Pasko, kahit wala kang hamon, wala kang grocery, maging mapagpasalamat ka pa rin sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon. At malay mo nga, dahil mapagpasalamat ka, darating pa ang maraming pagpapala sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Can I amen? Amen. Pero marami pa rin pong mga Kristiyano ang hindi napapractice ang pagiging thankful dahil sa kawalan ng pananampalataya or faith. Sabihin natin faith. Ano po bang faith? Ang faith po ay nakakakita ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Basahin natin. Hebrews 11 verse 1. What is faith? Ano ang pananampalataya? It is what? The confident assurance that what we hope for is going to happen. Sa Tagalog, ito ay kasiguraduhan na mangyayari ang bagay na iyong inaasahan. Can you amen? Ikaw ba'y umaasa bago matapos ang taon, magkakakotse ka? Makakatapos ang mga anak mo on time? Nakita mo na ba? Hindi pa. Na ang iyong sakit karamdaman ay magaling na. Amen, mga kapatid? Ano ang kailangan mo? Pananampalataya. It is the evidence of things we cannot yet see. Amen, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? Ang mga taong mapagpasalamat ay yung mga tao na mataas ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Amen, mga kapatid? Ibig sabihin ganito, pag nagtiwala sila sa Diyos, 100%. Amen, mga kapatid? Ibig sabihin, Lord, sige, bibigay ko ng buhay ko sa iyo. Sa iyo na lang ako magtitiwala. Bahala ka na sa aking buhay. Can you amen? Amen po ba, mga kapatid? So, piliin natin na maging thankful. What do we do next? Choose to be thankful and have faith. Sige nga, sabihin natin, choose to be thankful and have faith. No? Piliin mo yan, kapatid, sapagkat pag naging mataas ang iyong pananampalataya, magiging mapagpasalamat ka rin sa Diyos. Romans chapter 1, verse 17, sabi rito, as the scripture says, it is true faith that a righteous person has life. Bakit daw may buhay ang mga matutuwid na tao? Sapagkat sila mayroong pananampalataya. No? Mantakin niyo po yan. Maraming mga nabubuhay dahil akala nila mayaman sila. Amen, mga kapatid? Marami silang pera. Stable ang kanilang trabaho. Pero yung mga Kristiyano na nabubuhay sa pananampalataya, ang sabi po dyan, sila ang tunay na buhay. Tama po, mga kapatid? Bakit? Kasi inaasahan nila ang Diyos na magbibigay sa kanila ng kalusugan, magtutupad ng kanilang mga pangarap, at ang Diyos na magbubuhos ng masaganang pagpapala. Can you amen? Amen. Kaya po minsan tuloy, dahil sa faith, no, yung mga kapitbahay natin, yung mga kumare natin, napagkakamalan tayong mayroong ganito. Ay, ano ba yung nangyari kay kumare? Salita siya ng salita. Ang sabi niya, Macarius.
Ano yung sinasabi ng Macarius na to? Bakit? Akala nila may ganun na. Pero ang totoo niyan, may nakikita tayo na hindi nila nakikita. Can you amen? Pumalakpak nga po ang may nakikita na sila'y giginhawa sa kanilang mga buhay. Amen mga kapatid? Lagi mo lang sabihin yan. Say it every day. In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Can you amen? Kaya sabi ng iba, parang patay na, may tama na to. Pero inside your born again spirit, we believe na ito'y nangyayari na sa atin. Amen mga kapatid? Amen. Next, number 2. Bilisan natin. Number 2 is, everybody, thank God for the good people in your life. Tanong, sinong tao ang pinagpapasalamatan mo ngayong taon na ito? Meron po ba mga kapatid? Ipagpasalamat mo na rin yung mga naninira sa iyo at mga nananakit sa iyo. Amen? Bakit? Kasi dahil sa kanila, natutunan mo ang maging mapagpasensya at tumatag ang iyong puso. Kaya ngayon, masaya ka na ulit. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Nakatayo ka pa rin. Tama kapatid? Kaya sabi mo sa kanya, hey, enemy, frenemy, thank you. Amen? Amen. Higit sa lahat, dapat maging mapagpasalamat tayo saan? Sabi po, sa good people na tumulong sa atin, lalo na nung tayo may problema. Amen? It is so easy to take people for granted or even to complain and become angry because they do not meet our every wish. Madali pong baliwalain ang mga tao sa ating buhay, mga nagmamalasakit sa atin at tunay na nagmamahal kung hindi nila na ibibigay yung ating mga hinihiling. Amen? Whether siya ay yung asawa, siya ay yung anak, kamag-anak, kaibigan, o ibang tao na tumutulong sa atin. Bakit? Sabi nga po ng isang quotation, next po, never ignore a person who cares for you. Bakit daw po? Because someday, you will realize that you have lost a diamond while you were busy collecting stones. No? Easier said than being explained. Alam niyo na po ang ibig sabihin niyan. Pahalagahan mo, pasalamatan mo ang mga tao na tumulong sa iyo habang naririnig pa nila. Amen? Amen po mga kapatid? Amen. Bakit? Sapagkat maraming relasyon ang nasisira dahil lamang po maraming mga tao ang hindi marunong mapagpasalamat. Amen? Tama ba? Sa mga asawa na lang pinagluto mo siya sa iyong asawa. Ano pa naman ito? Ang alat. Mga anak mong pinaglaba mo na. No? Ang dami mo pang ginawa, maghapon. Wala man lang pa-thank you o goodbye kiss pag-aalis. Tama po mga kapatid? So nasisira ang relasyon kasi hindi ka nagiging mapagpasalamat. Tanong, kailan ka huling nag-thank you sa iyong nanay at tatay? Hello, nandiyan ba kayo? Sa iyong mga kapamilya. No? Kailan ka huling humalik sa pisngi nila bilang sukli ng kanilang walang palyang pag-aasikaso sa iyo. Brothers and sisters, next po, thank your family and your friends. Pwede ba natin gawin yon mga kapatid? Pasalamatan mo sila for their love, for their support and their effort, or at least kung malayo sila sa iyo, ipag-pray mo sila. Amen? Amen po ba? Siyempre, huwag mo din kakalimutan na pasalamatan ang iyong mga leaders, mga care leaders, mga supporters ng ating church, mga workers natin sa ating church. Can you hear amen? Tingnan niyo po, Philemon chapter 1 verse 4, sabi ni Philemon, I always thank my God when I mention you, Philemon, in my prayers. No? Saan daw niya sinasabing pagpapasalamat? Sa kanyang pananalangin. Kasi noon po, puro sulat lamang kung paano makarating ang mensahe. Pero ngayong panahon na to, mahirap pa bang magpadala ng thank you? Libre na ang chat, libre na ang text. Ngayon, kung hindi kalabisan sa'yo ang tumawag, ba't di mo tawagan? At sabihin mo, Nay, Tay, Ate, Kuya, maraming salamat sa regalo na binigay mo sa akin. Amen? Amen po mga kapatid? Now, if you don't do that, hindi ka magiging mapagpasalamat sa iyong puso. Philippians chapter 1 verse 3 to 5. Sabi rito, I thank my God every time I remember you. For in all my prayers for all of you, I always pray with joy. Verse 5, bakit daw? Because of your
partnership in the gospel from the first day until now. No? Anong ibig sabihin nito? Brothers and sisters, sa lahat ng mga friends and partners natin in the ministry, no? Palakpakan naman po natin ang mga, alam nyo po, habang tulog kayo, may mga tao po na dilat pa, gising pa, nagpe-prepare, nag-iimpake ng mga regalo na yan. Palakpakan naman po natin sila. At iparinig natin sa kanila, sabihin natin, thank you, brother. Thank you, sister. Can you hear amen? Kasi kung wala sila, wala. No? Wala itong mga to. They took effort para ang bawat isa ay mapapasaya natin at mabigyan natin ng magandang Christmas party. Can you hear amen? Kaya di ba pag may nangangaroling, anong sinasabi ng mga nangangaroling? Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. May nangangaroling pa ba sa inyo? Kami po nung, Anika, when was that? Last Tuesday, I guess. First time na may nangaroling sa bahay namin. At alam nyo po, tuwang-tuwa ako. Alam nyo bakit? Nakita ko yung sarili ko sa kanila. Nung bata ako, ganyan palang pakiramdam. Kaya nung sila'y kumanta, binigyan ko po sila ng ikakasaya din nila na pabuya sa kanilang pagkanta. Kanya amen? At syempre, nung binigyan mo na sila ng pabuya, narinig mo na ang pinakahihintay mo. Ano yon? Thank you, thank you, ang babait ninyo, thank you. Sige, pasalamatan mo yung katabi, sabi mo, thank you, ang babait mo. Can I hear amen? Amen. Alam nyo po, napakalaking bagay yon sa mga taong nagbibigay. Na kapag ikaw ay nagbigay, pinagpapasalamatan kanila. Can I hear amen? At salamat din po sa mga kapatid na walang sawa na uma-attend sa gawain ng ating church. Palapakan natin sila. Yung nag-invite pa nga nung simbang gabi, no? First, second, third night, salamat po sa inyo. Sabi nga po ng mga Korean, Katsanghamnida. No? Thank you so much. Amen po mga kapatid? Kasi talagang nag-e-effort sila, dinadala nila ang kanilang mahal sa buhay para sila po ay makakilala sa ating Panginoon. Amen mga kapatid? And alam nyo po, bilang pastor, this is a very good encouragement sa akin. Bakit? Kapag nagdadala kayo ng mga kaluluwa sa ating church, you are giving us the reason to go on and to keep on keeping on. You know, amen? Oh, kasi nakikita ko, ay mga kapatid, wala yung nadadala, walang naibibigay, pero bantakin po ninyo, iniimbita nila ang lahat ng kanilang mahal sa buhay. And that is more than enough. Sapagkat ang gusto ng Diyos ay mga kaluluwa na tatanggap at maliligtas para sa Kanya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sabi ng author ng Acts chapter 28 verse 15, the believers in Rome heard about us and came as far as the towns of Market of Aphilos and the Trains to meet with us. No? Si Pablo malayo pa lamang po. Siguro nandun pa lang siya sa bandang Baliwag. Narinig na ng mga kapatiran dito sa OCW Pampanga. Excited na sila. Tara, pumunta na tayo sa Piel. Salubungin na natin si Pastor Pablo. No? Ganun ang ginagawa nila. Bakit? Sapagkat excited sila na makinig at tumanggap ng pagpapala mula sa salita ng Diyos. Pumalakpak nga po ang excited palagi na, Lord, marami na naman kaming matututunan ng mga salita mo. Are you still with me, mga kapatid? Thank God and thank the good people, your pastors, who give you the words of God. Can you hear amen? Amen. Number 3, malapit na po tayo. Mabilis lang to. Number 3 is, everybody, thank God for the problems and even persecutions. Can I hear amen? Totoo po ba ito? Matatapos na po ang taon. Ang ilan sa atin, lubog pa rin sa utang. Yung iba'y nalugi. Yung iba'y nagsasara na. Yung iba'y nagkasakit. Yung iba po'y natanggal sa trabaho. Puro problema. So, ang sabi ng iba, Lord, ano bang ipagpapasalamat ko? Kinuha mo na lahat. Amen mga kapatid? Anong sabi? Pasalamatan natin kahit tayo mayroong problema at pag-uusig. Even under problems and persecutions. Bakit? Tingnan nyo po ito. Matthew chapter 6 verse 25. Everybody, I tell you not to worry about your life.
Don't worry about having something to eat, drink, or wear. Tingnan niyo ang tanong ni Jesus. Isn't life more than food or clothing? Tingnan mo ang katabi mo, buhay pa ba? Yung mga, buhay ka pa ba? Be thankful. Can you amen? Kasi iisa lang ang buhay na yan. At sabi dito, mas mahalaga pa ang buhay na yan if you could just realize. Tama mga kapatid? Paano ka magkakapera? Paano ka papasok sa trabaho? Paano ka magiging mayaman kung patay ka? Andiyan po ba yung kapatid? Kaya ang una sa lahat ng pinakamahalaga, alam ni Lord, buhay. Tama po mga kapatid? Amen po. Sa totoo lang, wala po talagang tao ang magiging masaya o tatawa sa oras ng problema. Pero itong isang bagay na pwede mong ikasaya, buhay ka pa. Sabi sa katabi, buhay ka pa. At habang humihinga, habang may buhay, mayroong pag-asa. Pumalakpak nga po ang lahat ng buhay. Woo! Hallelujah! Ito ang higit na mahalaga. Can you amen? Amen po mga kapatid. James chapter 1 verse 2 to 3. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face what? Trials or problems of many kinds. Madami ka bang problema ngayong taon? Anong sabi dito? Consider it pure joy. Masaya ka pa rin. Matuwa ka pa rin. Verse 3, because you know that the testing of your faith, what? Develops perseverance. Wow! Isa sa paraan para ipakita mo sa Diyos na ikay mapagpasalamat, meron kang gratitude, kahit may problema ka, nagpapasalamat ka pa rin sa ating Diyos na buhay. Can I amen? Amen po mga kapatid. Tinatanggap mo ba ng maluwag ang mga problema sa iyong buhay? Amen. Dapat po. Sabi diyan, consider it pure joy. Bakit? Sa mga problema na yan, doon pinapatatag ang iyong pananampalataya. Tingnan mo ikaw. Tingnan mo sarili mo. Nandito ka pa rin sa church. Tama mga patid? Pero binagyo ka na ng binagyo ng problema. Tama mga patid? Kasi narito ka sapagkat tumatag na ang iyong pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Yun ang mas magandang natanggap mong regalo after all mula sa Diyos. Can I amen? Amen. Now, ang pagiging Kristiyano natin ay hindi nagiging madali. Mahirap. Sabi sa katabi, mahirap. Bakit? Target tayo ng demonyo. At ang kanyang mission ay palungkutin ka. Tingin kayo ulit sa akin. Ang mission ni Satanas is to steal your joy. No? Papalungkutin ka niya. Tingnan nyo po. 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, sino daw yung kalaban? The devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Hindi ka tatantanan ng demonyo para yung leon na naghaharap ng kanyang lalapain, no? Para ikaw ay palungkutin niya. Amen? Kasama pa ang kanyang mga kampon. John chapter 10 verse 10. Tingnan niyo po. The thief comes only to, steal and kill and destroy. Pero ito yung kabaliktaran. Sino yan? Jesus have come that they may have life and have it to the full. Ang Greek word po ng salitang thief or magnanakaw ay kleptes. From the word klepto. Narinig niyo na po yan? Klepto yan nagnanakaw. Kinukuha niya. Bakit po? It will kill you and destroy you at maging matalino po tayo. Bakit? Kapag hindi ka naging mapagpasalamat sa Diyos, ninanakaw, kleptes ni Satanas ang iyong joy. Kinari, amen? Amen po mga kapatid. So anong advice natin sa mga Kristiyano kagaya natin? Next po, pakibasa. Count your blessings. Name them one by one. Count your blessings and see what God has done. Can I amen? Amen po ba mga kapatid? Ibis na magreklamo ka, bilangin mo yung mga nauna ng pagpapala ng Diyos sa iyo bago ka magka-problema. Can I amen? Amen po mga kapatid? Sabihin mo sa Panginoon yung mga mabubuti niyang ginawa. Amen mga kapatid? Lord, grabe, natanggal ako sa trabaho. Pero Lord, salamat. Kasi nung wala pa akong trabaho, nung mayroon akong sakit, pinagaling mo ako. Amen po mga kapatid? So kapag binibilang mo ang iyong pagpapala, brothers and sisters, doon na rin bumabalik
ang pagiging mapagpasalamat natin sa Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Napakaganda po ng pangako ng Diyos sa mga anak niya. Mayroon po ba tayong magandang future sa Panginoon? Kahit minsan nagkakabali-balentong ang buhay natin. Alam mo bang magandang yung buhay? Amen. Jeremiah 29 verse 11, sabay-sabay. I alone know the plans I have. Kanino? For you. Plans to bring you what? Prosperity and not disaster. Plans to bring about the future you hope for. Meron ka bang pinapangarap in the future? Hello, sa mga kabataan, may pangarap ba kayo in the future? Sa mga nanay at tatay, may pangarap ba kayo sa iyong pamilya in the future? Ito na po yan. Sabi ng Diyos, meron siyang mas magandang plano para sa iyo in the future. Ano lang ang gagawin mo? Alamin mo. Sabi sa katabi, alamin mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Can you amen? Plano ba ng Diyos na lahat tayo ay magkaroon ng kotse? Lahat? Yung iba nga walang panggas eh. Lahat ba tayo bibigyan ng washing machine? Hindi lahat. Lahat ba itatanggap ng 1 milyon? Yung iba hindi marunong humawak ng 1 milyon. Tama mapatid? Pero dahil alam ng Diyos ang magandang plano niya sa iyo at sa iyong pamilya, alamin mo lang yon. At pag dumating yon, you will have a good future. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. God has even have a bigger and better plan for all of us than we can hope for. Can I hear amen? Amen. The Bible commands us, 1 Thessalonians 5:18, give thanks, sandaw, in all circumstances, for this is, God's will for you in Christ Jesus. Amen po mga kapatid. Ito ay kalooban ng Diyos na maging mapagpasalamat ka. Kaya pag hindi ka nagpapasalamat, hindi mo sinusunod ang gusto ng Diyos. Paano natin gagawin? Colossians 1 verse 12, sabi sa Phillips Bible, you will even be able to thank God in the midst of, pain and distress. Bakit? Because you are privileged to share the lot or portion of those who are living in the light. No? Dito po sa lupa, marami pong mga pasakit. Tama ba? Maraming pain, marami pong distress. Pero ang lahat ng nakay Kristo, makakakita tayo ng liwanag mula sa Panginoon. Can you amen? Doon tayo pupunta sa langit. Sino po sa inyo ang pupunta sa langit? Taas ang kamay. Pero hindi mo na ngayon may Christmas party pa. Ha? Mga kapatid, sabi pa dyan sa baba, Psalms 30 verse 5, tears may flow in the night, but the joy comes in the morning. Hindi magtatagal ang gabi. Hindi ka laging malungkot, brothers and sisters. Darating din ang araw na ikaw ay pasasayahin ng ating Diyos na buhay. Just believe. Just claim it in your life. Shout amen. Amen. Next po, thank God for those who hurt you. Amen po ba? Sige, sabihin natin, thank God, next po, for those who hurt you. Pinagpapasalamat nyo ba yung mga nanakit sa inyo? Totoo po ba yan? Di ba? Ano ba yung sabi ng kanta? Give love on Christmas Day. Bakit? Sabi dyan sa baba, love is the best expression of forgiveness. Tama mga kapatid? Nagbigay ka na rin lang, edi ibigay mo na ay pagpapatawad sa iyong kagalit. Sabi po sa Luke 6:27 to 29, but if you are willing to listen, nakikinig po ba tayo? Are you willing to listen? Sabi ni Jesus, I say, love, agapaw your enemy, do good to those who hate you. Amen mga kapatid? 28, pray for the happiness of those who curse you. Pray for those who hurt you. No? Pray daw. Huwag labanan. Pray. Para si Lord po ang bahala sa kanila. Can you hear amen? 29, if someone slaps you on one cheek, turn the other cheek. If someone demands you of your coat, anong gagawin? Offer your shirt also. Can you hear amen? No?
pinagmamalupitan ka nila, inaalipusta ka nila, okay lang yon. Kung ano man ang kinuha nila, dagdagan mo pa kung anong ginawa nila. Can you hear amen? Sapagkat ang sabi po ng Diyos, vengeance is mine. Ang Diyos ang maghihiganti para sa atin. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Hindi ko alam kung anong problema meron ka ngayon. Totoo po yan. Pero isa lang ang alam ko. Alam ng Diyos ang problema mo. Amen mga kapatid? Sige nga, pumalakpak ang Diyos sa naniniwala. At sasamahan ka ng Diyos, kapatid, sa iyong problema. Amen po mga kapatid? Sabi nga ng kanta kanina, the steadfast love of the Lord never ceases, hindi mawawala. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Are you with me mga kapatid? So, every day, cultivate a heart or a spirit of thankfulness. At makikita mo na ang kamay ng Diyos ay kikilos sa gitna ng iyong pagsubok. Amen? Amen po ba? Sabi po ni Bobby Mason sa kanyang kanta, ito po yan, sabi niya sa mga nakakita, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Ano pa sabi? So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, ano sabi niya? Trust His heart. Amen po mga kapatid? Hindi mo nakikita kung anong gustong gawin ng Diyos sa iyo, hindi mo man lang maunawaan bakit kahit na masipag ka na, naghihirap ka pa rin, ang sabi po ng kanta, trust His heart. May mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. And next, number 4, dalawa na lamang po. Thank God especially for the gift of salvation in Jesus Christ. Sino po sa inyo nagpapasalamat dahil Christian na siya? Pumalakpak nga po ng malakas. Sino sa inyo nagpapasalamat kasi may church tayo sa lugar na ito? Amen mga kapatid? Oh. Pag hindi kayo nagpapasalamat, darating ang araw, baka ilipat ng Diyos ang church. Are you with mga kapatid? Kasi doon may nagpapasalamat. Tama po ba? Pero dahil may mga nagpapasalamat sa lugar na ito ng Pampanga, lahat tayo ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Shout amen. God has given us the greatest gift of all. Ano po yung pinakadakilang regalo na natanggap natin sa Diyos? Sino po yon? Si Jesus through His salvation. Can I hear amen? Sapagkat lahat ng mga bagay na ito, sabi ko na nga, paulit-ulit, mawawala yan, masisira yan, mananakaw yan, at isa lang ang matitira sa iyo forever. Ano yung matitira sa iyo? Ang iyong kaligtasan mula kay Kristo. Can I hear amen? Hebrews 9 verse 12, my favorite verse. Once for all time, He took blood into that most holy place, but not the blood of goats and calves. He, sino po yan? He, si Christ, took His own blood, kinuha niya kanyang sariling dugo, ang kanyang buhay, and with it, look at that, He secured our salvation. Kailan daw? Forever. Hallelujah. Kaya kapag iniligtas ka ni Kristo, sigurado na pupunta ka sa langit. Kasi ito ay forever. Are you with me mga kapatid? Amen. 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Thanks be to God for His indescribable gift. Sabi nga natin, indescribable gift, no? Ang tawag ng Biblia sa regalo ng Diyos ay indescribable. Hindi maipaliwanag na regalo. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat lahat ng tatanggap ng regalo na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tanong, do you deserve? Deserve mo ba na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Dati masama ka eh. Dati nga hindi ka nag-church eh. Do you deserve that? Di ba? Parang hindi naman eh. Pero dahil indescribable ang regalo ng Diyos sa iyo, ikaw na tumanggap kay Kristo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Pupunta sa langit at tatanggap ng maraming super blessed and happier than happy life sa mundong ito. Shout amen. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Ang tatanggap ng regalo na ito ay yun lamang mga tumanggap sa Panginoong Yesus. Amen mga kapatid? John chapter 1 verse 12. Yet, to all who receive Him, Jesus, to those who believe in His name. Ano pong ginawa niya? He gave
the right to become children of God. Hallelujah. Sabi ko nga kagabi, ang karapatan na yan, hindi ikaw ang magsasabi, anak ako ng Diyos anak ako ng Diyos, hindi ikaw. Ang Diyos lang ang may kayang magbigay ng karapatan na yan. Papaano? Pag tinanggap mo at pinaniniwalaan mo si Jesus Christ. Are you with me, mga kapatid? Do you believe in Jesus? Tinanggap mo na ba si Jesus sa puso mo? Anak ka na nga ng Diyos na buhay. At ano pa? John 1:16. Wow! From the fullness of His grace or biyaya. Anong nangyari? We all receive one blessing after another. No? Sunod-sunod na pagpapala. Gusto niyo po ba ng sunod-sunod na pagpapala? Yung binigyan ka na ng anak na matatalino, tapos sila ay gagraduate na, at dahil gumraduate na, may magagandang trabaho, ang lalaki ng sahod, at dahil sila ay sumasahod na, nakapagpatayo na kayo ng bahay, sabi mo, Lord, dahan-dahan naman, tsaka na yung kotse, ay anak, eto na, 3 truck, boom. No? Are you with me, mga kapatid? Yan ang kayang ibigay ng Diyos na buhay sa lahat ng mga anak niya. Shout amen. Palapakan ng ating Diyos na buhay. Kailan ito magaganap? Ito'y naganap na nang ibinigay niya ang unang Pasko nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Can you amen? Amen po. Pinanganak na ba si Jesus? Yes. Matthew 1:21, she will give birth to a son and you will name him. What is the name? Jesus. Bakit? Because he will save his people from their sin. No? Binigay si Jesus hindi para lang tumambay dito sa mundo, hindi para sabing makasalanan ka, hindi. To condemn you, no. Ang gagawin niya ay to save His people from their sin. Can you hear amen? Ang Greek word ng salitang save ay Sod. So. Amen po mga kapatid? It means to accept Jesus as your Lord and Savior. At dahil ang sodso ay may meaning na to save, it also comes with healing and being made whole. Hindi ka lang basta iniligtas ng Diyos. Nung iniligtas ka ng Diyos, kasama na dyan ang kagalingan. Amen? Kasama na dyan ang pagiging kumpleto mo. Sapagkat tayo ay 1/3 empty noon. Patay ang spirito mo. At dahil nandyan na si Jesus sa iyo, nabuhay ang iyong born again spirit, kaya ikaw ay 3/3 na. Pinagpapala na ng Diyos ang iyong buhay because of the Holy Spirit of God. Can I hear amen? And by the way, yung kaligtasan na tinanggap natin, sabihin sa katabi, libre. Amen po mga kapatid? Hindi yan binigay kasi mabait ka. Hindi yan binigay kasi nag-ambag ka ng milyon. Hindi. Ibinigay yan even we don't deserve it kasi mahal na mahal tayo ng Diyos na buhay. Can I hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Masaya po ba kayo? Naligtas kayo? Sino sa inyo ang gustong tumanggap ng kagalingan? Sino sa inyo ang gusto ng 1 million na lang? Hindi na kagalingan. Sinong gusto? Anong gusto nyo? 1 million o kagalingan? Marunong kayong pumili. Pero sana ang sinagot nyo, Lord, dahil pinagaling mo na rin ako, pati yung 1 million. Tama mga kapatid? Pero totoo po yan. Kahit na bigyan ka ng 5 milyon ng Diyos, tad ka naman ng cancer, sakit karamdaman, kulang pa yan. Tama mga kapatid? Pero kung tinanggap mo ng kagalingan sa Diyos, magiging malusog ang iyong pangangatawan, magiging malakas ang iyong buhay, makakapagtrabaho ka, makakapaghanap buhay ka, at papasok na ang milyon-milyon na pagpapala sa iyong buhay. Shout amen! Kaya sabihin mo, thank you Lord! Niligtas mo ako! Thank you Lord! Malusog ang pamilya ko. Can you hear amen? Kaya ngayong Pasko, alam ko naman dito sa lugar natin, hindi masyadong naghahanda pag Pasko. Pero sana, pagdating ng Besperas, gumising kayo, buong pamilya, maghahawak-hawak ng kamay, total Christian naman kayong lahat, tama ba? At magsabi kayo ng, thank you Lord, buhay pa kami. Thank you Lord, malakas pa kami. Thank you Lord, sapagkat pinagpala mo ang aming buhay. Can you hear amen? Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Finally, salamat. Panglima, be thankful for His continued presence and joy in your life. Can I hear amen? Amen.
Pwede mong hanapin ang joy at saya sa mundong ito, sa tao, sa relasyon, sa mga gamit, sa pera, kapangyarihan at iba pa. Pero tingnan nyo po, tingin kayo sa akin, ang tunay na joy ay mahanap lamang saan? Joy. Saan natin mahanap ang tunay na presensya sinabi ko tuloy. Saan natin mahanap ang tunay na kaligayahan? Sa presensya. Anong verse natin dyan? Basa. Psalm 16 verse 11. You will show me the path of life. Look at that. In your presence. Ano daw po? There is fullness of joy. And at your right hands are what? Pleasures forevermore. Amen mga kapatid? Ang Diyos hindi kanya iiwan. Ang tawag sa kanya ay Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Ang tao pwede kanyang iwan. Tama mga kapatid? Pero ang Lord hindi kanyan iiwan sapagkat ang presensya niya ay laging sasama sa atin sa lahat ng pagkakataon. Shout amen. Yes, we don't deny na may lungkot, may problema sa ating buhay, pero wag natin kakalimutan. Merong joy galing sa Panginoon. Can you hear amen? Nehemiah chapter 8 verse 10, malapit na po. Nehemiah said, "This day is sacred to our Lord." Ang ating po bang pag-church ngayon ay mahalaga sa Diyos? Yes, this day is sacred to the Lord. Do not grieve, huwag ka nang malungkot, for the joy of the Lord is your strength. Amen po mga kapatid? Ikaw ay nagiging malakas sapagkat masaya ang Diyos sa iyong paglilingkod sa Kanya. Shout amen. Masaya ang Diyos sa iyong pagpupuri sa Kanya. At dahil napapasaya mo ang Diyos, pinapalakas niya naman ang iyong buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Are you still with me, mga kapatid? Amen. Madalas po parang ayaw na natin na dumating ang Pasko, dumating ang bagong taon, kasi po, nalulungkot ang maraming mga tao. Pero brothers and sisters, tingnan mo naman ang iyong sarili. Nandiyan ka pa rin. Tama mga kapatid? Naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Bakit? Ito ang iyong naging ugali. Philippians chapter 2 verse 13, because God is always at work. Saan daw? In you. Sabi sa katabi, in you. Sa akin din, to make you willing to obey, to be able to obey His own purpose. Kasi kung ikaw lang, ayaw ka na eh. Dami kong problema eh. Ayaw ka na mag-church. Pero dahil ang Diyos ay kumikilos in you, in your born-again spirit, nagagawa natin na tayo po ay maglingkod pa rin sa Panginoon. Can you hear amen? Amen. Finally, hay salamat. Last verse. Ephesians 5, verse 20. Sabay-sabay, everybody. Always giving thanks to God, the Father, for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Amen po mga kapatid? Na tayo po ay laging nagpapasalamat, hindi lang minsan, kundi dalas-dalasan pa natin. Sabihin sa katabi, dalas-dalasan mo. O sa kabila naman, dalas-dalasan mo. Amen mga kapatid? Yun ang magandang attitude na meron tayo. Always giving thanks to God the Father. Tanong, kailan ka iniwan ng Diyos? Iniwan ka na ba ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang hindi niya pinagaling? Anong problema ang hindi niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Di ba't wala? Amen mga kapatid? Lahat ng mga problema mo ay binigyan na ng Diyos ng solusyon. Amen mga kapatid? Kaya dapat maging mapagpasalamat po tayo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Meron at meron tayong dapat ipagpasalamat. It could be material, it could be spiritual blessing. All we have to do is, next, look on the brighter side of everything. Be positive, be awesome, become better, not bitter, be thankful, and always stay super blessed and happier than happy in Christ. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. So, may natutunan po ba tayo? Ano po yung ating mga dapat ipagpasalamat ngayong taon na ito? Let's have a quick recap. Upo ng maayos. Number 1, everybody, thank God for the material blessing. Number 2, thank God for the
people in your life. Number 3, thank God for the problems and even persecution. Number 4, thank God for the gift of salvation in Jesus Christ. And number 5, thank God for His continued presence and joy in your life. Sige, tayo po tayong lahat. Ano po ang ating Macarius Challenge? Everybody, malakas! Always be thankful to God in all things. Isa pa po't malakas. Always be thankful to God in all things. Amen po? Simulan natin ang taon ng 2025 sa next year po with a grateful heart. Let us always be thankful. Pasalamatan na natin ang Diyos sa ating buhay at sa lahat ng pagpapala na bibigay niya sa atin. Can you amen? Amen. Hallelujah. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Brothers and sisters, ang personal na relasyon sa Diyos ay ang pagpapasimula na ikaw ay magiging mapagpasalamat sa lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Amen po mga kapatid? Sapagkat bibigyan kanya ng joy, ng strength, bibigyan kanya ng happiness as well. Hindi lang basta joy. Sapagkat naniniwala tayo that in His presence, there is fullness of joy. Mawawala ang bitterness sa puso mo, mawawala ang mga pangit na bagay na meron sa atin, sapagkat papalitan ng Diyos ang spirit ng bitterness with the spirit of thankfulness. Kaya brothers and sisters, kung gusto mo na maging mapagpasalamat ang iyong puso, ako'y nagbabakasakali sa oras na ito na nais mong maging thankful sa iyong buhay. Sumabay ka lang sa maiksing panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Hesus, pinupuri kita, pinapasalamatan sa araw na ito. Salamat po sapagkat dinala mo ako sa lugar na ito. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Salamat po sa pagtubos mo sa aking buhay tungo sa kamatayan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad mo sa lahat ng aking kasalanan mula nang ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Banal na Espiritu, gabayan mo po ako sa aking buhay sa mundong ito. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa walang sawang pag-ibig mo at pagmamahal mo sa aking buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Brothers and sisters, kung yan ang iyong panalangin, ito na ang pagpapasimula na ikaw nga ay binigyan na ng Diyos ng thankful heart, ng pagiging gratitude natin sa ating Diyos na buhay. At Lord, salamat po sapagkat kami ginawa mo ng anak sa lugar na ito at alam namin na it is your will, sabi ng verse, that we should be thankful in everything, in every circumstances. Kaya Panginoon, kapag nagpapasalamat kami, masayaman kami o malungkot, lalo naming pinapasaya ang iyong puso sapagkat kalooban mo na maging mapagpasalamat ang lahat ng iyong mga anak. Panginoon, muli binabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Palapangan po natin ang Diyos. Ano po ang ating Macarius Challenge? Malakas. 1, 2, 3, go! Always be thankful to God in all things. To God be all the glory. Palapangan po natin ang Diyos. Are you blessed? Super. Sige po, kung tayo po'y na-bless, tayo po'y magkaloob sa ating Panginoon.